So what's up mga dude? Good morning. Ito, pupunta kayo tayo ng Bicol. Kasama natin yung tropa, si Kuya John, si Jerry, at syempre ako. So tingnan natin ngayon guys kung paano yung mangyayari, no? Ang biyahe namin from Cavite going to Bicol. Estimated namin nasa mga 12 hours lang eh. Let's see kung ano yung mangyayari sa ride natin. So ngayon, pinabaybay na natin yung biyahe going to Gentry, Dasma. Kasi yung meet up place natin, Burger King Dasma. Bali ngayon, mga oras na to, 3 o'clock yung meet up namin. Usapan namin, dadaan kami sa Dasma going to Tagaytay. Then bababa kami ng Talisay Quezon. Yun na nga guys, hindi ko nga alam ba't ako sumama sa ride na to, no? Biglaan lang kasi to. Usapan kasi, hahatid lang si Jerry. Wala naman ako sa plano, nakisama pa ako. Kulit ko rin eh, no? Actually, 1 oras lang yung tulog ko nito. Nagkataon na sobrang excited, alam mo na. Yan, dito tayo sa Aguinaldo Highway, Burger King. So yun, eto, makikita na natin sila. 3:10 na ng umaga. Yes! Ayan, sige John, Jerry, dala namin Click, Pasyo, tsaka ADB. Ito yung first time ko guys na mag-uwi ng Bicol. Umuwi ako dun like grade 6 pa ako pa. Then ngayon pa lang yung makakapag punta tayo dito na nakamotor. Going back guys, ito pinabibid namin yung Dasma. Then ito Tagaytay na to. Medyo madilim na yung daan kaya medyo ingat-ingat lang. Ito Talisay, mababa na kami ng Batangas. Nire-ride na namin ito. Medyo dahan-dahan lang kasi nga wala masyadong ilaw dito, tsaka medyo twisties yung daan. So mamaya diretso kami yan hanggang Tanawan. Pagdating ng Tanawan, dito guys, magpapagas muna kami. Akin, inabot na parang nasa 300 pesos yung gas ko. Then yan, diretso ride na ulit kami. Tanawan to San Pablo guys. Ito yung binabaybay na namin. Tapos mamaya medyo maliwanag na. Kasi nga pumuputok na yung yan. Morning na guys. Good morning! Eto na, medyo inaantok-antok na tayo dyan. Buti na lang may bahan tayo na chocolate at banana para at least mabuhayan tayo ng dugo. Tapos yun, ito, babakbak na tayo dito. Takbong ano lang tayo, 80 to 100 bucks natin dyan. Sobrang saya lang kasi minsan lang yung mga ganitong moment na makakapag-ride tayo, ma-enjoy natin yung buhay natin. Kasi pagdating na tumatanda na tayo, hindi na natin kaya yung mga ganitong bagay na ginagawa natin sa ngayon. So ngayon, back to the ride. Ito, 5 o'clock na ng morning. 5:30 na yata to. So yun, start na ulit kami ng dire-diretsong ride. Itong part na to, going to Quezon na to. Yun, ingat lang kayo guys kasi minsan may mga ginagawang kalsada sa gilid. Then yun, pinaka the best talaga pagka may ride kayong ganito, intercom, para at least nabubuhayin din kayo kasi nagkikwento ko kayo sa daan. Then yun, tamang music lang din kami. So yung intercom na gamit ko guys is yung Hero. And then sila, yung mga kasama ko na KY Pro. Eto, narating na rin namin yung arko ng Quezon Province. Plan din kasi maraming truck na mga dumadaan, tsaka yung mga biglang tumatawid katulad yan ni ate. Yun, pagbigyan nyo na lang pagdating sa ride na ganyan, sa at least kahit pa paano makakarating kayo sa paroroonan nyo, diba? Yun naman yung purpose natin dito, kaya ginagawa natin to, at least ma-enjoy natin yung ginagawa natin, hindi yung mapaaway tayo sa daan. Dito sa part ng Quezon na to, maganda naman yung daan. So, ingat lang kayo sa mga tumatawid kasi hindi natin maiwasan dyan yung mga taong tumatawid tsaka yung mga aso. Sobrang na-appreciate ko yung lugar guys kasi first time ko lang talagang lumayo sa probinsya namin sa Cavite. Hindi ako masyadong naglalayo. Cavite, Manila lang tayo. So ngayon, ito yung first time natin makakapunta ng talagang long ride na halos 15 hours. Sumasakit na yung buong katawan mo tapos inaantok ka pa. Pero masaya lang, ina-enjoy mo lang. Yun lang yung purpose natin dito. Ang gusto ko nga sana sumali sa mga endurance ride eh. Matagal ko ng pangarap yun. Pero eto, sinisimulan natin ulit, tatry ulit natin itong mga ganitong bagay na talagang
lumalakas tayo. Then ine-enjoy natin yung bawat araw na nagigising tayo. Ingat-ingat din kayo mga dude kasi may mga madadaanan kayo dyan na ginagawang kalsada, tulay. So biglang mag-merge yung kalsada. So ang the best way talaga pagka mag-ride kayo, lalo na kung grupo kayo, meron kayong intercom talaga. Ang laking bagay nun guys. Ito yung mga bagay na sasabihin mo sana maulit-ulit, ma-enjoy mo ulit, at the same time maisama mo yung mahal mo sa buhay, and then yung mga kaibigan mo sagad, sila yung may isasama mo dito. Sa sobrang ganda ng lugar guys, talagang malilimutan mo lahat ng problema mo, may iwasan mo lahat ng mga negative thoughts mo sa utak mo, and then mare-refresh lang yung utak mo pagdating sa ganitong mga ride. Yan mga dude, makikita nyo ang dami ng lubak dyan. Then yung lang talaga yung iwasan nyo dyan, kailangan matalas yung mata nyo tsaka yung pandinig nyo. Pagdating sa intercom talaga usap-usap lang kayo kung may mga lubak, may biglaang hindi magandang daan, then kung paano kayo papasok sa mga gilid-gilid ng truck, ganun guys. Dito mga dude, malapit na tayo dun sa kilalang Pitukang Manok kung tawagin. So makikita nyo na yung daan dito, ganda eh, solid, talagang kabang-abang ba. Pagdating nyo doon, makikita nyo ang dami naman nag-a-assist doon, so hindi naman kayo maliligaw. Kaya dahan-dahan lang guys kasi pataas yan, tapos sobrang twisties nung daan. Kaya malapit na kami dyan, no? Makikita nyo si Kuya John dyan, bumibengking pa, oh. Dahan-dahan, Kuya John. Rock and roll to the world, boys. Malapit na rin tayo sa Pitukang Manok. Kung konti na lang, makikita nyo na yung lugar. Iwas lang din kayo kasi ang daming lubak dyan, paakyat tsaka pababa. Eto na! Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Napakaganda niyan pag nakita nyo sa personal. Kailangan may experience nyo yan. Talagang solid na solid yan. Tapos dito sa lugar na to, ito yung isa sa pinakamagandang nakita ko talaga. Alam mo yung naghahalo yung tawag dito, nature, tapos bagong gawang kalsada, tapos yung langit na sobrang ganda, tapos may ilog sa gilid mo. Alam mo yun, talagang napakasarap lang sa buhay eh. Eto, yung part na to, bandang Gumaka na to. Ito yung yung lugar na pagkakainan namin. Talagang plano namin dyan mag-stop over kasi almost half na to nung biyahe namin. So yun, malapit na rin kami sa kakainan namin dyan. Tabi-tabi lang. Alam mo na, karinderya lang muna tayo kasi tipid-tipid muna. Yaw. Dito na kami, Gumaka, di ba? Sobrang ganda rin ng Gumaka kasi makikita mo dyan yung langit, sobrang lawak, tas dagat. Yan, kakain na muna kami kasi sobrang gutom na namin. Pero nung sa ganyan, ang payo ko lang talaga, one rice ka lang boy kasi pag nag-double rice ka dyan, tamang anto ka niya sa daan. Tapos to, rekta na ulit kami, ride na ulit, papuntang Bicol. Sobrang ganda ng lugar guys pagka na-experience nyo to. Yung sobrang sakit ng katawan mo, pagdating mo dun sa lugar na pupuntahan mo, sobrang relaxing guys. Talagang itutulog mo. Yan, lagi kayong iwas dyan. Daming mga dyan, yung mga tawag dyan, lubak-lubak, tapos may mga off-road session dyan. Yun, basta iwas na lang din kayo. Tsaka huwag kayo masyado magdidikit-dikit dyan sa mga truck. Sobrang alimo mag-drive yung mga yan. Tapos yan, daming ginagawa. Parang may mga bypass pa siya ginagawa dyan eh. Tapos dude, iwas ka lang din pala dun sa mga may mga kulit dyan, katulad niya ni Kuya. Singit ng singit. Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo pagdating sa mga gantong ride. Yun, lagi mo lang isipin yung pamilya mo na inaabangan kanila pag tapos ng ride na to. Kaya laging doble ingat lang. And then, yun, mag-pray tayo. Bago tayo magsimula ng ride, at least may gabay tayo ng Panginoon para masaya yung ride lang natin. And hindi tayo mapahamak sa mga ginagawa natin sa daan. Yan nga pala mga dinadaanan namin yan guys, is para siyang bypass na daan eh. Parang bagong gawang daan yan. Kaya mas madali na bumiyahe ng Bicol. Tapos alam ko nga, parang may binubuo na dyan na expressway eh, from Manila going to Bicol.
ang estimated na oras niya parang mga 5 hours na lang yung ride natin papunta dyan. So yun, pero for sure, ang mga allowed lang naman doon is 4 wheels plus yung mga big bikes. So yun, baka big bike na tayo next time. Dito pagas muna tayo para at least safe tayo. Hindi natin kasi alam kung ano yung abutan natin. Baka walang gasolinahan doon guys eh. Yan, nagpagas tayo ng 170 plus dyan. Then diretso naman tayo, bakbak na naman tayo ng ride guys. Ito, malapit na tayo, parting ano na to, Tiwi Albay na to. So ang dinadaanan namin dito, taas ng bundok tapos tabing dagat. Yan, makikita nyo ang gaganda ng daan dyan. Medyo may konting lubak, pero okay lang. Dahan-dahan lang naman kami dyan. Sobrang ganda nung paligid. Talagang, tsaka yung klima nila guys, hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. Kumbaga, sobrang nature talaga. Kasi maraming puno eh, kaya iba yung klima sa lugar na yan. Part na to guys, sobrang inaantok na ako. Hindi ko na kaya yung biyahe namin. Kahit kumain pa ako ng chocolates or saging, wala, hindi tumatalab. Pero yun nga, medyo lakasan lang ng loob. Lagi kong iniisip, nagpe-pray pa rin habang nag-ride kami kay Lord. At the same time, lagi kong iniisip na nag-aabang si Mrs. na uuwi ako ng maayos. And yun, nang maging masaya lang yung ride na to. Tapos iwas din kayo dyan kasi may mga ano guys may mga lokal kasi na mga natira. Tapos maliit lang yung kalsada. Biglang may tatawid, may mga naglalaro sa kalsada ng mga bata. Hindi kasi nila ina-expect na mabibilis din yung takbo dyan kasi usually na nadaan dyan mga truck or jeep na mabagal lang yung takbo. So tayo na hindi naman tayo lokal dyan, ang payo ko lang, huwag tayo masyadong maharurot. Konting piga lang kasi hindi naman talaga natin may iwasan, pero lagi mo isipin kada corner is merong mga tao na baka biglang tumawid. So yun lang ang payo namin sa inyo guys. Yun, malapit na tayo dito sa pupuntahan natin. Ito na yung part na makikita mo na yung lugar na parang ano sa akin to parang kumbaga paraiso tong lugar na to sa akin. Sabi naman, ang ganda naman dito. Shit, kung nakikita niyo yung view na ating motor na si Gesso, rock and roll pa rin. Yan, Passion, Gideon, kay Jerry Boy. Yan, tugod na pala dito sa lugar ni Jer. Lugar mo rin naman doon. Side view. Kaya shit, ganda dito guys. Kung nakikita nyo na yung lugar, tayo dito. Mura lang ang ano dito. Parang inabot lang ng 700 yung gas. Tapos ang damakmak na pagod. Ganda. Ewan ko ba guys, parang lately sobrang lapit ko sa nature. Sobrang thankful lang kasi puntahan namin yung ganitong lugar na sobrang ganda na hindi mo akalain na talagang may enjoy mo yung bawat araw, bawat gising mo na kahit pandesal lang sa morning, napakasaya na eh. Nag-ride kami ng kahit anong oras, walang pumipigil sa amin. Na-enjoy namin bawat view na nakikita namin, especially itong mga lugar na hindi napupuntahan ng karamihan. So, yun lang guys, payo ko sa lahat ng mga gusto mag-ride dyan. Tuloy nyo lang kasi hindi nyo alam kung ano yung makikita nyo sa lugar na yon. At least kahit papaano, may enjoy mo yung mga bawat bagay na binigay ni Lord sa atin. Siguro sobrang thankful ko rin dahil kasama ko si Mrs. sa bawat araw-araw na pangarap ko sa mga bagay-bagay na ginagawa ko. Katulad nito, gusto kong mag-enjoy, gusto kong mag-relax,
gusto kong ma-refresh yung utak ko sa mga pagod na nangyari sa buhay ko lately. So, at least, andyan si Mrs. Sobrang thankful ako na binigyan niya ako ng chance na makapag-ride and then ma-enjoy yung sarili ko. Minsan kasi ganun lang yung buhay. Minsan kasi kailangan mo lang lumayo. Minsan kasi kailangan mo lang ma-refresh. Gumana yung utak mo. And then, ma-enjoy mo bawat minuto, oras, segundo ng buhay sa mundo. So, yun guys. Payo ko lang sa lahat ng mga gustong mag-ride dyan. Tuloy nyo lang. Game na? Swimming na? Shout out po, shout out. Shout out guys! Ito, off-road na po kami. Off-road na kami. Sabi ni Thor, pagpunta mo dyan, may mga babae. Mga babae. Nakita sa babae pala. Babae pala. Rhino, yung Rhino. Ayun o, Jurassic Park o. Dinosaur. Dinosaur ka. Grabe. Yun nga lang, off-road dito. Yan o. Dito na lang kaya tayo. Yan yata eh. Yan ah. Hindi na pa tubig niyan. Parang sa ano lang o, nabisiyo. Nay, ang ganda boy. Ayan na po, paliliguan natin. Isa to sa mga pinaka-the best na babalik-balikan namin dito sa Pwede ka Bicol. tangayin yan eh. Etong ilog na to. Hindi, dito lang tayo. Sobrang saya nito. Sa oras na to, iniisip ko na lang talaga. Sana hindi na matapos to, no? Sana tuloy-tuloy yung mga gantong araw. Pwede tumambay pa, oh. Yung mga kubo-kubo. Parang dinedevelop Kubo-kubo yata. sila doon, guys, oh. Yun, kubo. Sapa. Sarap, boy. Sarap. Sarap. Na lang to sa mga paraiso na sinasabi ko. Pero ang tunay na paraiso ay dito. Ika nga nila, di ba? There's no place like home. 1,000 Kaya kahit kilometer, gaano kaganda guys. ang pinupuntahan kong lugar, pinapasyalan kong lugar, iba pa rin pag nandito ka sa piling ng mahal mo sa buhay, nag-enjoy ka, saka especially yung mga dogs ko, di ba? Si Mrs. Kaya, na miss ko. see you on the next one, guys. Kita-kits tayo sa next ride ko. And peace out!